Lingayen Beach at ilang pang mapupasyalan po dyan. Nasa linya muna natin ang alkalde po ng bayan ng Lingayen, si Mayor Leopoldo Batawil. Makibalita muna tayo. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga naman, Batch, at sa ating mga listeners sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Mayor, anyway, makibalita lang po kami. Kumusta po? Kasi of course, being central po ang bayan po ng Lingayen. Itong Simana, kumusta po ba ang monitoring po natin? Actually, as we speak, ay kasalukuyang umiikot po yung aming advocacy motorcade ng kahandaan ng Lingayen, LGU, tungkol sa Oplan Semana Santa 2023. Kaninang about 15 minutes ago or so, ay sinend off po namin yung motorcade na ito upang ipagbigay alam sa ating mga kababayan, sa mga bisita, sa mga balikbayan na dumadalo dito sa capital town of Lingayen. Kaya ang aming pong mensahe ay pagbibigay alam ng kahandaan ng Lingayen LGU. Bilang presidente ng LMP, League of Municipalities of the Philippines, Pangasinan Chapter, ay pinapaalam po namin ng Lingayen ay nakahanda sa anumang mga sitwasyon na mangyayari because we are expecting na dahil dito sa heat wave na dinaranas ng buong kapuluan ng Pilipinas, ang ating pong Bureau of Fire, LBRRMO, PNP, at head office ay nakahanda na magresponde para sa ating mga kababayan. Ganun din yung aming kahandaan dito sa Lingayen Beach na kung saan pagkatapos nitong Semana Santa ay dagsaan ng taong bayan. Sabado pa lamang ay may experience na natin ang napakaraming mga kababayan na pupunta diyan sa Lingayen Golf at saka beachfronts para banding, family banding. So yun po ang kahandaan na batch. Opo. Yes, Mayor. Ano po yung marching order po ninyo? Kasi kagaya ng sabi ninyo, ako in-expect ko din na ang bulto ng tao sa Sabado at Linggo, lalo walang pasok ng Monday eh. So anong marching order po ninyo sa pagbabantay po dyan sa Lingayen Beach? Ang sa amin po ay naka-red alert kasi yung mga frontliners. Opo. Sinabi mong red alert, alam naman na ng mga LGUs ito, ng mga uniform agencies na ready, full force yung kanilang mga personnel. Yun po ang talagang sinumpang tungkulin ng mga taga-LGU na habang ang ating mga kababayan ay they are on vacation and reunion, family bonding, ang LGU ay naka-red alert, Philippine full force, tulad nitong Bureau of Fire, yung Philippine National Police, yung LDRRMO, yung mga rescue elements natin, and some volunteers and force multipliers. Nagtutulong-tulong po yan. Ngayon, for the observance of Semana Santa, siyempre, we are guided by national government circulars from Malacanang down to the regional, down to the provincial. So kami po sa LGU ay ipapatupad po yung mga guidance na yon. So magkakaroon ng alertness, samantala ang offices ng ating mga gobyerno, pamahalaan ay magkakaroon din ng observance of holidays. And so therefore, yung umpisa ng ating panunungkulan ay sa Lunes na at hanggang sa tuloy-tuloy na naman tulad ng mga direktiba ng ating Civil Service Commission. Opo, last na lang po, Mayor, kasi Pangasinan din ngayon, nabanggit ko kanina sa discussion ko yung ang Casa Real na kayo po mismo ang nanguna doon sa pag-restore po niyan. Are we expecting visitors po dyan sa Casa Real po ngayon? Opo, in fact, ang ating pong Philippine government agencies down to the LGUs ay kinikilala yung agaw na Pangasinan, which is every April 5. And in observance of this agaw na Pangasinan, we have a directive from our governor to
it's a non-working, it's a working, it's a working, special working holiday ang direktiba ng ating provincial government, which is observed and respected by all. Opo. So may mga bibisita po for sure na maganda, bumalik na kasi ang ganda ng Casa Real, Mayor Paul, ano? Opo, yung Casa Real, let it be known that it is the first provincial capital of the province of Pangasinan. Therefore, it has to be restored, it has to be maintained, and it has to be promoted worldwide, no? That particular building had been used during the Spanish time, and many regimes thereafter took turns in governing our country, and Pangasinan has been spared with this continuing colonization of various superpowers all over the world. So we have restored that. Nung akong congressman ninyo, ay pinaayos ko po yan. Nakahanap po ako ng kaukulang pundo sa National Historical Commission, sa Department of Tourism, at nagkaroon din po ng kaukulang counterpart fund ang provincial government. So na-restore natin ang ating Casa Real to what it is today. Opo. Anyway, kapag binasa mo kasi, Mayor Paul, yung history ng Pangasinan, mababanggit talaga yun, di ba? Na first na opisina po sa province itong Casa Real na ang ganda-ganda pag pinapasyalan, pinapunta ka ng bayan po ng Lingayen ngayon. Anyway, Tama po yun. yes po. Sa mga tourism attraction talaga yung Casa Real ngayon. In fact, it is now being prepared for its reopening. Kasi inayos nila yung mga display and memorabilia na kinakailangang i-showcase for that purpose of making Pangasinan as a center of civilization in the past and even now. So yun po, Bads, ang aming kahandaan dito in support to the governance of the provincial governor. Anyway, salamat po, Mayor. Magandang umaga po. God bless po sa buong bayan po ng Lingayen. Salamat po. God bless. Mga idol, si Lingayen Mayor Leopoldo Batawil.